Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng AutoCAD Exercise number 6 at ang ating AutoCAD Exercise number 6 ay may pamagat na oblique drawing. Oblique drawing, isa rin itong pictorial drawing katulad ng isometric drawing. Okay? So, sa paggawa natin sa AutoCAD exercise na ito, of course, gagamitin pa rin natin ang ating mga natutunan sa paggawa ng mga objects gamit ang draw commands at saka modify commands. Okay? So, meron akong sample dito. Yan. Okay? So, ganun pa rin, kailangan pa rin natin gumawa ng title block para mas maganda ang ating presentation kapag na-print na natin yung ating drawing. Okay? So, magsimula na tayo. So, unang gagawin natin, gagawa muna tayo ng title block. At sa pagkakataong ito, kukopyahin ko lang itong title block na meron tayo. Ayan. So, copy lang. So, kung meron na kayong nagawang title block, so pwede nyo lang kopyahin yan para di na kayo mahirapan. Ayan. Ayan. Okay? Move lang natin lang ng konti. Sumobra. Okay? So, sa oblique drawing, ang unang gagawin natin is yung isometric drawing muna para meron tayong reference kung ano yung measurements or dimensions ng ating object. So, bali itong isometric drawing ang ating unang gagawin. So, ikakopy ko lang. Yan. Okay. So, sa paggawa ng isometric drawing, yung unang gagawin natin is gumawa tayo ng isometric box. Saka, before that, kailangan muna nating sukatin kung ano yung measurement or dimension ng ating isometric drawing. So, command nyo lang ng DEL, enter. Okay, so 4,000 by 4,000. So, 4,000 by 4,000 yung ating isometric box. So, gawa lang tayo ng line. 4,000. Enter. Yan. Tapos L. Tapos shift angle nyo lang. 30. Enter. Yan. Tapos 4,000 measurement. Tapos escape. Tapos mirror nyo lang MI. Yan. Tapos copy CO. Tapos mirror MI. Ayan.
Tapos copy uli, CO. So, madali lang yung paggawa kapag alam nyo na yung mga commands na gagamitin nyo. Yan. Tapos L, enter. Yan. So, meron na tayong isometric box na may sukat na 4,000 by 4,000. Okay, ang susunod, gagawin na natin yung details ng ating isometric drawing. So, gagawin muna natin yung ating front view. So, ito. So, L, enter. Yan. Tapos, gitna lang. Tapos, corner. Stream. Yan. Tapos, ito, gagawin natin ito. Ating side view. Yan, enter. Yan. Tapos, top view. L, enter. Yan. Tapos ito, copy lang natin to. CO, enter. Yan. Okay, tapos itong line na to, i-X lang natin, extend na natin to. Yan. Tapos itong line naman na to, extend. Tapos itong dalawang to. So, L, enter. Yan. So, L. Yan. So, delete na natin yung mga di na kinakailangan nating lines. So, delete or trim. TR, enter. Yan. Okay, so meron na tayong isometric drawing. So, ilalagay lang natin ito dito sa bandang gilid, pareho ng ating reference. Para bandang ilalim yung ating oblique drawings, yung cavalier at saka cabinet. M, enter. Ayan. Ayan. Tapos copy na natin yung ating text. Ayan. Tapos delete natin itong ating reference. Yan. Okay. So, ang susunod na gagawin natin is itong cavalier oblique. So, copy lang natin to for our reference. CO, enter. Okay. Zoom lang natin ng konti. Yan. So, ang unang gagawin natin sa paggawa ng cavalier oblique is gagawa tayo ng isometric box or kumbaga box muna na naka-oblique na yung kanyang presentation. So, kung ating iisipin or ating i-recall ang oblique drawing, ito yung drawing na kung saan yung front part is gamit lang yung front view at saka yung receding lines niya is 45 yung angle bandang dito. Yan. Tapos yung sukat niya or dimensions is full size ng ating isometric drawing. So, bali 4,000. Yan. So, gagawa muna tayo ng front part niya. So, rectangle, REC, enter. Tapos, D. Tapos, 4,000, enter. 4,000. Tapos, click. Yan. Tapos, L, enter. Shift angle, 4,000. Yan. Mali. L, enter. Shift angle, 45. Kasi 45 degrees, enter. Tapos 4,000 yung ating measurement. Enter. Yan.
Tapos, copy lang natin to, CO, enter. Yan. Tapos, L, enter. Yan. So, meron na tayong kumbaga box para sa ating Cavalier oblique na drawing. Okay, so ang susunod na gagawin natin, ilalagay na natin yung ating details ng ating object. So, ganun pa rin. Unang gagawin natin is yung front view, ito. Tapos, isusunod natin yung side view para mabuo natin ang ating object. So, L, enter. And L. And, tapos, ito, sa side view, L, enter. Gitna lang. And, tapos, copy lang natin to. C, O. Ayan. Tapos, ito, sa top view, L, enter. Ayan. Tapos, itong line na to, so, L, enter. Ayan. Tapos, L, enter. So, line lang talaga yung command. Tapos, itong dalawang line na to, L, enter. L, enter. Yan. So, burahin lang natin or delete lang natin or trim lang natin yung mga di na natin kakailanganing mga lines. So, ang pinaka-importante talaga sa paggawa ng ganitong mga drawings is kailangang ma-analyze natin ang ating object para malaman naman natin kung paano natin ito gawin. Like for example, sa Cavalier or sa cabinet. So, trim. Okay. So, copy lang natin to. So, kung sa paggawa ng text, alam nyo naman yun kung paano yun natin gawin. So, type T. Yan lang. Tapos, yun. Susulat nyo na yung ating text. So, sa pagkakataon ito, ikakopy ko lang yung text natin na Cavalier oblique para mas mabilis tayo. Yan. Delete ko lang tong reference. Yun. So, lagay natin ito sa gilid para lagay na siya sa kanyang tamang lugar para sa kanyang magandang tignan yung ating presentation. Okay, so meron na tayong isometric drawing at meron na din tayong Cavalier oblique. Ang susunod na gagawin natin is yung cabinet oblique. Okay, so copy ko lang muna itong reference natin. CO. Yan, lagay ko lang dito. Yan. Okay. So, ganun pa rin. Katulad ng paggawa natin sa Cavalier oblique, ang unang gagawin natin is gagawa tayo ng box na naka-cabinet oblique na yung kanyang presentation. Okay? So, ang kaibahan ng ating Cavalier oblique at saka cabinet oblique is una, yung kanyang receding lines. Ang ating Cavalier is may 45 degrees na receding lines, while ang ating cabinet oblique naman ay merong 30 degrees na receding lines. Pati natin. Yan, 30. At saka, ang major din na kaibahan niya is, ang ating Cavalier oblique is full scale, kaya ginamit natin yung 4,000 na sukat sa ating isometric, while ang ating cabinet oblique is half scale lamang. So, bali 2,000 lang ang ating sukat sa kanyang receding lines. Yan. Okay. So, gawa lang tayo ng rectangle ulit. REC, enter. D, enter. 4,000, enter. 4,000, enter. Yan. Okay, tapos L, enter. Shift angle 30, enter. Yan. Tapos 2,000. Enter. Okay. Tapos copy lang natin to. CO, enter.
Yan. Tapos L, enter. L, enter. Trim. Tapos delete. Okay? So, meron na tayong box para sa ating cabinet oblique. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung ating mga details sa ating object. So, ganun pa rin. Front view. So, yan. Na. And, tapos dito side view. Gitna uli. Yan. Tapos top view. Gitna uli. Yan. Okay. Tapos copy lang natin to. CO, enter. Lagay natin dyan. Ito. Yan. Tapos itong line na to. So, L, enter. Yan. Tapos itong line na to. L, enter. Yan. Trim. Okay. Tapos itong dalawang to. So, L, enter. Tapos, enter. Yan. Repeat command. So, delete na natin yung mga di na natin kailangang mga lines. ER. Okay. So, meron na tayong cabinet oblique. So, copy lang natin itong ating label. Yan. Tapos, move lang natin. Move. Okay. Burayan lang natin itong ating reference. Okay din to. Okay. Okay. So, natapos na natin gawin yung ating isometric drawing, cavalier oblique, at saka cabinet oblique drawing. So, ito, bali, itong dalawang ito yung tinatawag nating oblique drawing, na isa rin sa mga pictorial drawing. Okay. So, I guess, natapos na natin yung ating AutoCAD exercise number 6 patungkol sa oblique drawing. Okay? So, I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon. At sana patuloy nyo pa rin subaybayan ang ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.